Latest update sa kalagayan ni Kris Aquino. Napagpasyahan ng nakababatang anak ni Kris Aquino na si Bimbi na ipagpaliban na lamang muna ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas at nagpasya na manatili sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. At isinasantabi muna ang mga plano na ipagpatuloy ang kanyang entertainment career sa Pilipinas. Ayon kay Vice Governor Mark Leviste, sinabi daw ni Bimbi na wala nang may iwan sa mama niya pag umuwi siya. Nauna nang umuwi ang nakakatanda niyang kapatid na si Joshua. Sa kanyang pagsasalita sa press sa opening event ng Barako Fest 2024 noong Huwebes, ibinahagi ni Batangas Vice Governor Mark Leviste na nagpasya si Bimbi na manatili muna sa Los Angeles ngayon para ipagpatuloy ang pangangalaga sa Queen of All Media. Anya, there were plans for him to explore show business. Alam mo si Bim talagang ahanga ka sa bata. He's way ahead of his time, even if he's only barely 17 years old. Ipinahayag din ni Governor Mark Leviste ang kanyang paghanga sa dedikasyon ni Bimbi sa pag-aalaga sa kanyang ina na patuloy pa rin nakikipaglaban sa kanyang masakit na multiple autoimmune diseases. He thinks, he acts, he cares and loves his mom like an adult. Well, he is a young adult. He's mature, very responsible for his age, and he takes good care of his mom like no other. Ani Governor Mark Leviste. Sa ulat ng bandera, kinumpirma ng handler ni Aquino na si Tin Calawood ng Cornerstone Entertainment na pinili ni Bimbi na manatili sa ibang bansa pansamantala. Hi Ate Tien, I wanna stay muna with Mama. Ang nakasaad sa text message na ibinahagi ni Calawood sa press noong Martes, March 19. Sa kabila ng postponement, sinabi ni Calawood na excited na sila sa mga proyektong gagawin ni Bimbi kapag napagdesisyonan na niyang bumalik na sa showbiz. Matatanda ang nagbigay si Kris Aquino ng update sa kanyang sakit noong nakaraang buwan. Sinabi niyang sumusubok siya ng bagong gamot at ang mga susunod na 6 na buwan ay magiging crucial para sa kanya. Every January or March? No. For this year, they decided to do it on March. Yes. Well, she's still coping with the treatments. She postponed her confinement at UCLA Hospital. While I was still there, nagkaroon ng COVID alert sa mga medical facilities. That's why I decided to go home first kasi waiting time. But anytime that she needs me to be in Los Angeles, of course, I'll give it my utmost priority. Siyempre, may mga responsibilidad din naman ako dito. Kaya, kailangan mong trabaho din at maglingkod sa lalawigan. But as I've said, isang tawag lang, mabilis pa ako sa alas 4 na darating sa Los Angeles. Well, kung walang emergency reason, after whole week. Kasi sasalita din kami ng mga sisters niya, ng mga ibang kaibigan, para hindi sabay-sabay rin. That way, we are assured that Madam is in good company. Other than the company, of course, of Bim. Kasi si Kuya George nandito sa Pilipinas. Si Bim ba na po? Wala po. He decided to stay in Los Angeles with Chris. Well, there were plans for him to explore show business. Pero alam mo si Bim, talagang nakahanga ka sa bata. He's way ahead of his time. Even if he's only barely 17. He's turning 17 on April 19. That's almost a month from now. But he thinks, he acts, and he cares and loves his mom like a bona fide adult. Well, he is a young adult. He's mature, very responsible for his age, and he takes good care of his mom like no other.
her condition is critical. Pero sa awa ng Diyos, nailaraos. Malaking bagay yung mga panalangin na pinapakita natin sa kanya. So, sa lahat ng sumusubaybay kay Chris, sa at mga kababayan, please continue to pray for Chris. Your prayers go a very, very, very long way. Sa una at sa uli, Diyos lang ang ating sandigan. Wait. Siyempre, mainit pong pinag-uusapan ngayon yung pinagdadaanan ni Chris Aquino. At matindi po talaga ang ikinalat na kaba ni Chris Aquino sa ating mga kababayan, lalo na sa atin. Kilalang kilala siya tungkol sa kanyang sitwasyon. At ngayon, sumusunod naman si Sharon Cuneta. Di ba? Dahil kamakailan lang, di ba, napabalita na merong dinaramdam ang At megastar. talaga nagpa-MRI siya. Ang dami, may mga pinched nerves siya, gano'n. Pero salamat sa Diyos, sabi nga niya, dahil ng resulta ng MRI, wala naman siyang problema sa buto. Yun. Kasi alam mo, pag sa buto talaga, ay, mahirap na yan. Masakit yun. Di ba? Masakit yun. Nakita naman natin, pagka buto na ang piniriya sa atin, kahit anong gusto mong tayo na gawin, wala. Oo, kasi meron siyang eksena ba na hindi siya makalakad, hindi siya makatayo. Matagal, kaya ito na. Kaya na marami nag-alala para sa megastar. Na mabuti na lang kamo, pinali na kagad nagbigay ka Binawi niya. Binawi niya. Kasi pag-aalala kasi isipin ng mga tao, naku, may sakit pala ang megastar. Naku, baka mamaya patayin na naman siya sa YouTube. Sa mga social Totoo media. yan. At ito po ang isang matinding realisasyon kay artista, kay mga ordinaryong tao, kahit po sino, nagkaroon siya ng realization na kahit pala meron kang pampagamot, kahit mapera ka, kahit magkano ang pera mo na pwedeng ipantustos, baliwala kapag talagang Yun naman talaga. Kaya yung sinasabi niya, kaya marami nakapukaw dun sa statement niya yun na baliwala ang pera. Oh, Baliwala. totoo. Yung kailangan talaga healthy ka. health is wealth. Yes, yun yung talagang inaano niya, ini-endorse na ngayon sinasabi yan sa lating mga kababayan, sa mga suporta niya. Alam mo, one time, di ba, nagkukwentuhan tayo nila, Attorney Lozada. Kasi mayaman na mayaman siya. Sabi ko, Mami, ano po ang feeling ng maraming pera, yung milyon-milyon ang hinahawakan pera? Wala. Ginagawa ko lang na komportable. Nasusunod mo lang yung gusto mo. Pero baliwala. It didn't change me. Sabi niya gano'n. Wala. Tapos ngayon, na wala na akong pera. Sinabi niya, gano'n kaplanta, na tulad ng dati. Wala ring difference. Simple lang. Ang pera, gagawin ka lang na komportable, pero hindi mo mabibili ang lahat ng bagay sa mundo. Unang-una, masarap na tulog. Masarap na pahinga. Yung kapanatagan ng kalooban, yung peace of mind. Diba? Yung panlasa sa pagkain. Hindi nabibili yan kahit saan. Ay, oo naman. Diba? Ano pa ang mga hindi kaya bilhin ng pera? Pag-ibig. Pag-ibig hindi kaya, di ba? Kahit ibig sabihin na kahit bigla na darating sa iyo yun, hindi mo naman binibili yun. Oo, pag-ibig. At saka, siyempre yung ano, Pero may kaibigan. kontra siya dyan na nabibili ang pag-ibig. Yung kaibigan, di ba? Yung katapatan ng Katapatan, kaibigan. oo, hindi mo pwedeng bilhin yun. Kasi mayroong mga kaibigan na, di ba, may pera ka man o wala, nandyan pa rin sa tabi mo. Oo. Sabi nga, mag-iingat tayo sa pamimili ng kaibigan. Ang asukal at asin ay parehong-pareho. Pero magkaiba po ang lasa. Yun na, yun na yun. Magkaiba yun, di ba? Kaya ano-ano ang mga hindi kayang bilhin ng salapi, lalo na ang buhay. Kaya dapat mahalin talaga natin ang ating sarili dahil health is wealth. Ay yung kay Chris Aquino na lang, di ba? Pagkatagal-tagal na, 2 taong mahigit na siya na nagsasuffer, nakapailalim sa kanyang autoimmune disease, di ba? Kung talagang pera ang pinakamakapangyarihan sa mundo, di sana wala na nagkakasakit na bilyonaryo o milyonaryo. Totoo. Alam mo, pareho nga sila nagkatuwiran ni Chris at saka ni Sharon eh. Di ba sinabi din ni Sharon na kahit gaano nga ang pera mo, basta mauubos. Oo. Sabi niya mauubos pala. Yung Nauubos ipon mo, naman talaga eh, ang pera. sabi niya, pero yung happy, yung Happiness. happiness hindi yun makukuha. Kaya nga, di ba sinasabi lang, basta kahit na hindi ako mayaman, basta masaya ako. Okay na yun. At walang sakit ang pamilya. Ayun. Laging yan, di ba, Nay? Isa-isahin natin. Money can't buy happiness. Money can't buy peace of mind. Money can't buy love. Love, oo. Kasi kayo, ang katwiran nyo, nabibili ang Ay, pag-ibig. oo. Pero hindi pag-ibig yun eh. Last yun. Last, oo. Last, di ba? Pag-ibig sa bulsa mo. Money can't buy appetite. Di ba? Oo. Yun.